Magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Dini. Ako si Ate Jo. Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin. At Ate Mea naman ang sakin. Handa na ba kayong makisaya sa amin? Halina kayo! Makinig at makikanta! Matuto at makisaya! Welcome sa Mga munting ilaw! The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Hello mga munting ilaw! Napansin niyo bang araw-araw nang umuulan dito sa atin? Nung isang araw nga, bumaha pa! Ang story natin ngayon, kids, ay tungkol din sa isang malakas na pag-ulan. Pero, hindi ito isang normal na pag-ulan. Napakatagal at napakalakas ng ulan na ito na bumaha sa buong mundo. Mukhang alam niyo na ang kwento ko ngayon. Tama kayo! Ito ang kwento ni Noah at kung paano niya sinunod ang Panginoon na gumawa ng isang napakalaking arko. Si Noah at ang kanyang pamilya ay nabuhay noong panahon na dumarami pa lang ang mga tao. Subalit, noong panahon na nabubuhay si Noah, ay nagiging masama na ang mga tao dito sa mundo. Nakita ito ng Panginoon at hindi siya masaya. Kinuha yan! Akin yan! Hindi! Akin yan! Hindi! Ang agaw ka! Dito, ano kayo mag-away? Ako kayo mag-away! Mga anak, kakalungkot pero napakasama na talaga ng mga tao ngayon sa mundo. Kakalungkot isipin na ayaw na nilang sundin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Ano naman po ang kanilang nilalabag, Amang Noah? Yun ay yung gumawa ng mabuti sa kapwa at ang laging paggawa ng tama. Oo nga, Ama. Lagi nga ako nakakita ng nagsasakitan at nag-aaway na mga kababayan natin. Natatakot na nga po ako minsan lumabas ng tahanan. Tama si Noah. Nakita ng Panginoon ang kasamaan ng mga tao sa mundo. At isang araw ay kinausap mismo ng Panginoon si Noah. Noah, mundong ito ay masyado ng magulo. Ang mga tao ay sobra na sa kanilang kasamaan. Makinig kang mabuti.
magpapadala ako ng ulan dito na napakalakas at buong mundo ay malulunod sa tubig ng 40 araw. Ulan? Panginoon, ano po iyon? Di bali, Panginoon, kung ano po sa tingin ninyo ang makakabuti sa mundong ito at sa mga tao ninyo, susunod po kami. Subalit dahil ikaw at ang iyong pamilya ay nakikita kong masunurin sa akin, ay ililigtas ko kayo. Ngayon, Noah, ay kailangan mong gumawa ng isang malaking arko. Panginoon, hindi ko rin po naririnig pa kung ano ang arko. Pero susunod po kami. Paano po ba gumawa ng isang arko? Alam nyo ba, kids? Noong mga panahong yon ay hindi pa nakakaranas ng pag-ulan at pagbaha sa buong mundo. At hindi pa rin sila nakakakita ng isang arko. Subalit sa kabila nun, ay naging masunurin pa rin si Noah sa Panginoon. Binigay ng Panginoon ang sukat ng arko at kung paano ito gawin. Ama, ayos na po ba ang mga nakuha namin? Shem, anak, tama ang itsura at sukat ng inyong mga ginagawa. Ayon yan sa iniutos ng Panginoon. Kaya po ba natin gawin yung pinapagawa ng Panginoon? Kaya natin, anak, kung Japhet. Tandaan ninyo, kayo mga anak ko, na ang lahat ng iniutos sa atin ng Panginoon, kahit ngayon na hindi natin maintindihan kung ano magiging itsura, ay susunod pa rin tayo. Tingnan mo nga tong si Noah. Kung ano-ano yung mga pinagagawa, nahihibang na ata to eh. Tingnan yung ginagawa niya. Makinig kayo sa akin, dahil ang sasabihin ko ay totoo. Dahil ako mismo ay kinausap ng Panginoon. Itong ginagawa namin ay ang tanging paraan lamang upang maligtas sa magiging baha dito sa ating mundo. Kaya magbago na kayo. Ulan? Baha? Hindi kami naniniwala. Ay nako, ano ba itong mga pinagsasabi ng mga to? Lika na nga, baka mabaliw pa tayo katulad nila. Amang Noah, hayaan niyo na po ang mga pasaway na yan. Kung ayaw po nilang sumunod sa Panginoon, sa bandang huli ay sila rin ang magsisisi. Tama ka, Ham. Subalit, susubukan ko pa rin makumbinsi sila. At ituturo ko sa kanila ang tungkol sa Panginoon. Malay mo magbago sila habang may panahon pa. Noah, mga anak. Oh, eto, nagdala ko ng mga pagkain. Alam kong pagod na kayo sa paggawa ng arko. Halika, kumain muna tayo. Napakabait ni Noah, di ba, kids? Kahit na niloloko na siya, ay sige pa rin siya sa pagtuturo sa mga tao. Kahit na pagtawanan pa siya at awayin, tuloy-tuloy lang siya. At sa wakas ay natapos na rin ang arko. Sabi ng Panginoon ay papasukin nila sa arkong ito ang iba't ibang uri ng mga hayop. At dapat magkapares ito, isang lalaki at isang babae. Lahat ng mga hayop, mga ibon, mga insekto, mga hayop na gumagapang sa lupa, lahat ay pinapasok ni Noah sa arko upang sila rin ay maligtas. Ama, malapit na pong makapasok ang lahat ng mga hayop sa loob ng arko. Oo nga, tamang-tama po ang binigay na sukat ng Panginoon at kasyang-kasya tayong lahat. Amang Noah, tayo lang po ba ang sasakay sa arko pati ang mga hayop? Tama yun, anak. Tayo-tayo lamang. Kasama ang inyong ina at ang inyong mga asawa. Tayo-tayo lamang ang naniniwala sa Panginoon. Ginawa ko ni lahat, pero ayaw talagang maniwala ng ating mga kababayan. Huwag ka nang malungkot, Noah. Ang mahalaga ay nasabi mo sa kanila na maniwala at sumunod sa Panginoon. Kasalanan na nila yun kung hindi sila susunod at maniniwala. O siya, halina kayo. Pumasok na tayo sa arko. Iisa lamang ang pinto ng arko. At kapag tayo ay nakapasok na, isasara ito ng Panginoon. Tara. Pumasok na nga ang lahat. At pagkatapos, boom!
sinara na ng Panginoon ang nag-iisang pinto ng arko. Pagkatapos nito, tuk, tuk, tuk. Aba, nagsimula nang pumatak ang ulan. Ha? Ano ito? May mga patak ng tubig galing sa langit! Naku, nagkatotoo na yung sinabi sa atin ni Noah. Halika, pumunta tayo sa arko. Baka makahabol pa tayo sa kanila. Subalit huli na ang lahat. Kahit anong pagsigaw at pagtawag nila kay Noah, ay wala nang magagawa dahil sinara na ng Panginoon ang pinto ng arko. Gaya ng sinabi ng Panginoon, umulan ng 40 araw at 40 gabi. At bumaha ng tubig sa buong mundo. Lahat ay natakpan ng tubig. Mula sa pinakamataas na mga puno hanggang sa tuktok ng bundok, lahat ay binaha. Pagkatapos ng ulan, ay nagpalipad si Noah ng isang uwak. At pagkatapos naman, ay isang kalapati. Nang bumalik ang kalapati, ay mayroon siyang dalang dahon. Ang ibig sabihin nito ay bumaba na ang baha. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagligtas sa akin at sa aming pamilya. Ama, tignan nyo! May magandang tanawin sa langit na iba't ibang kulay. Napakaganda nga. Yan ang tanda ng Panginoon na hindi na niya muling babalutin ng pagbaha ang buong mundo. Halina kayo, sabay-sabay tayo magpasalamat sa Panginoon. Ang ganda ng kwento natin, di ba kids? Kaya wag nating kakalimutan na laging sumunod sa ating Panginoon. Tandaan mga munting ilaw, gaya ng kwento ni Noah, lagi nating sundin ang nais ng Panginoon. I show that I follow God by loving my family and friends. I show that I obey the Lord by following my parents. Napapakita ko na mahal ko ang Panginoon sa pamamagitan ng nagpe-pray ako sa Kanya lagi araw-araw. Sinusunod ko po ang Panginoon sa pagbabasa ng Biblia. Napapakita ko ang pagsusunod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmahal sa kapatid. May papakita ko na mahal ko ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pag-share nito sa aking mga kaibigan. Ephesians 6:1 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Rima? Halika nga rito, anak. Tingnan mo yung mga laruan mo. At dami-daming kalat sa kwarto mo. Iniwan mo lang yung mga toys mo dyan sa sahig. Maglalaro po kasi po ako eh. Hindi. Maglilinis ka na ngayon at ilalabas mo lang yung mga lalaroin mo na toys. Pagbalik ni Mama, dapat malinis na yung kwarto mo, ha? Oh, bakit ganun si Mama nung lumabas ng kwarto mo? Gusto niya kasi iayusin ko yung mga laruan ko. Eh, naglaro pa ako eh. At saka tinatamad ako. Rima, naalala mo ba yung story ni Noah? Kaya natuwa sa kanya ang Panginoon kasi sumunod siya. Kaya dapat sumunod din tayo sa kanya. Kay Mama. Oo nga, no? Tara, ayusin natin to.
Very good. Ang linis na ng kwarto nyo. Sorry, Mama, sa hindi ko pagsunod sa inyo. Okay, anak. Masaya ako dahil sumunod ka na sa akin. At malinis na ang inyong kwarto. Tara, may niluto si Mama na barbecue. Halika na. Salamat po, Panginoon, sa aming mga magulang. Lagi po kami susunod sa kanila. Hi mga bata! Naalala niyo ba yung kinuwento ni Ate EJ kanina? Tama, tungkol kay Noah. Ano nga ba yung ginawa niya? Tama ulit, malaking ark. Pero tayo, hindi natin kayang gumawa ng malaking ark, kaya gagawa tayo ng sailboat na pwede nating laruin mamaya. Sige, bago natin gawin to, papakilala ko yung mga kasama natin gagawa ng sailboat. Si Kuya Harvey, at si Aya! Hello! Ayan, bago tayo magsimula, ang kailangan natin, bote. Kailangan natin ng scissors o kaya cutter, ng lapis, ng crayons, at kahit anong markers pang decorate. Kailangan din natin ng ruler, ng ribbons o kaya decorative tapes, para pwede nating ma-decorate yung sailboat natin. At huli, kailangan natin ng glue gun para madikit natin yung stick or yung straw dun sa boat. Sige, simulan na tayo? Okay. Una, gamit nitong mga bote, gugupitin natin yung ilalim. Ang ginawa ko, meron na akong ginpit para sa kanila. Yan, tingin sa inyo. At kung wala kayong extra na bote, pwede nyo gamitin yung takip ng mga peanut butter o kaya mayonnaise na kahit anong jar. Pwede rin yun. Yan. Kapag handa na to, sunod naman na kunin natin itong cardboard papers. Huwag masyadong matigas, huwag masyadong mabigat. At gugupitin natin siya ng ganito kaliit or pwedeng mas maliit pa. Tignan din natin. Yan. And then, kukulayan na natin siya. Let's go! Tapos na akong mag-decorate. Pagkatapos naman ito, kailangan natin silang butasan. Gawa muna tayo ng maliliit. Sige, gamit ka ng pencil. So, gamit ako ng ballpen. Pwede natin siyang matahan dito. Kapag nahihirapan tayo, pwede tayo gumamit ng ruler. Ayan. Pwede natin siya dito. Tapos isa naman dito. Para pantay sila. So, pwede natin siyang butasan. Kapag meron kayong stick, okay na ganun lang yung butas. Pero pag gagamit tayo ng straw, pwede rin kupitin natin muna. Mga bata, hindi ba dapat kapag gagamit tayo ng kahit anong matalim na bagay o gamit para pangkat dito, dapat magpatulong tayo sa mga mas nakakatanda. Tama. Ayan. Gagawin ko naman, kukuha ako ng straw at
susubukan ko siyang ipasok dito sa butas. Dito muna galing sa likod. Ay, baliktad. Galing pala sa harap muna. Harap. Tapos, lalabas ulit siya dito. Yan. Magiging ganito yung itsura niya. Huwag masyado mahaba yung straw kasi pwede siyang mahulog kapag masyado siyang mabigat. Pagkatapos, ganyan ang magiging itsura niya. Kapag gusto niyo i-decorate yung lalagyan or yung boat nyo, pwedeng-pwede. Huwag din masyado mabigat ang ilalagay. Kasya sa'yo, Kuya Harvey? Kasi actually medyo maliit din yung nagupit ko. Pero ang ginawa ko, pwede din natin palakihin yung butas gamit yung pencil. Oo nga, Para pwede hindi rin na tayo yun. magugupit pa ulit. Okay, patingin niya, pakita mo sa kanila. Ay, hindi ko pa nakapir ito. Yan, magiging ganito. Kuya Harvey, gupitin mo yung straw mo para hindi masyadong mahaba. Okay. Pagkatapos, pwede na natin designan yung boat natin gamit ng glue gun or itong tips. Hindi na kailangan lagyan ito dahil hindi naman siya makikita. At pag nabasa, pwedeng matanggal yung dinecorate nyo dito. Ayan, kapag handa na yung boat nyo at saka yung sail, pwede nyo na siyang ipagdikit gamit ng glue gun. Lalagay lang kayo dito sa gitna ng isang malaking bilog. Tapos, dikit nyo agad yung straw. At huwag kakalimutan na humingi ng tulong kay mama o kay papa. Kasi mainit yung tugan. Medyo mabilis palang lumamig yung ating glue gun. So, dapat mabilis din ang paglagay ng straw. Tsaka dapat nakahawak lang kayo sa straw para hindi siya mahulog. Hanggang sa matuyo siya, para nakatayo siya. Ayan. Pakita mo sa kanila. Ayan, tapos na kami sa boat namin, Kuya Harvey. Ito na, tapos na rin ako. Ayan, ang ginawa kong design ay rainbow dahil ito ang promise ng Panginoon na hindi na daw niya babalutin ng baha ang buong mundo. Yon ang ibig sabihin ng rainbow. Ayan, sige, gusto niyo na bang gusto niyo na ba maglaro ng sailboat natin? Tara! Sige, halika na! Paalam! Lika, laro na tayo! Hi mga munting ilaw kids! Ang song natin for today ay Light of the World. So unang action natin ay ganito. The world is searching, and then kabila, for an answer. Naikot natin onting kamay. The ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Ganito yan, ha? Who can we turn to? Where is our rescue? One more nga.
The world is searching for an answer, the ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone. He's the answer. One more. There is someone. He's the answer. He's the light, and he'll light the way. One more. He's the light, and he'll light the way. His name is Jesus, and then stay. And he came to save us. Bigla. His name is Jesus, and he came to save us. And then chorus. He is the light, 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 light of the world, and it shines, shine, shine. Ikot all over the earth, shining bright. May kasamang bend yun. Shining bright, bright, bright. He is the light. Ikot the world. One more chorus. And he is the light, 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 light of the world, and it shine, shine, shine. All over the earth, shining bright, bright, bright. Taas kamay. He is the light of the world. And then verse ulit. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone. He's the answer. He's the light, and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. And then chorus ulit. He is the light, 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 light of the world, and it shine, shine, shine. All over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. And then dalawang repeat. Then tapos na yung song. Yan. Try naman natin with music. Ready? The world is Searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light, and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. chorus and He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. one more. And He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. verse, the world is searching. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light, and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. Chorus and He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. one more. And He is the light, 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 light of the world, and he shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. last one. And Light, 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 light of the world, and he shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. very good mga kids. Mamaya pwede na kaming sabayan. O mga kids, nagustuhan niyo ba ang story ni Noah? Ano nga ulit ang natutunan natin ngayon? Tama, ang maging masunurin sa Panginoon. Paano nga ba natin maipapakita ang pagiging masunurin sa ating Panginoon? Isang paraan ay ang pagiging masunurin sa ating mga magulang. Sabi sa Bible,
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Isa pang paraan ay ang pagiging mabuti sa ating kapwa. Dahil dito, mapapasaya natin ang Panginoon. Remember kids, by doing good and obeying our parents, we are also obeying God. Kaya ulitin nga natin ang ating lesson for today. Tayo ay maging masunurin. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an